Kung napansin niyo po yung ginagawang mga pami-make news po, mga bossing, nung mga DDS, kasi nung isang kung hindi ako nagkakamali, nung isang linggo, yung Garapil o si Garapil, nag-resign o forced resign o kung ano man, o sibak o bahala na, kahit ano pa. O iniwan na daw po si PBBM, sabay inilagay yung picture ni Gebo Teodoro, mga kababayan. Gusto nilang pagmukain na pati daw po si Gibo ay iniwanan na ang ating Pangulo. Mga bossing, nakita nyo yung mga pami-make news nilang ganyan? Tapos ibibintang sa atin. Naku, yung si Mark Ramos, puro fake news ang ginagawa niyan. Ito po ang balita. Lahat po ng ating kinukontent at lahat po ng ating kinukomentuhan, mga kababayan, ay galing po sa mainstream media. Tapos saka lang tayo nagko-comment. Yung kanila po, lalo na yung kay Maharlika, mga bossing, lahat po yun. Gawa-gawa po, mga kababayan. Ni wala nga maipakita mga ebidensya Tapos gusto nilang ipamukha sa taong bayan. Tingnan nyo, pati yung secretary ng Department of National Defense ay iniwanan na ang inyong Pangulo. Tapos kayong mga supporter, nandyan pa din. Ganun po ang gusto nila ipamukha sa atin, mga kababayan. Ngunit, subalit, datapwat, yung pamimeki po nila, lagi po nating mahuhuli yan, mga bossing. Tignan nyo po, ang balita. Gibo Teodoro, hindi ko iiwanan si PBBM. Hindi po iiwanan ng Department of National Defense Secretary ang ating Pangulo, mga kababayan. Basahin po natin ang balita dito. Kinumpirma ni Defense Secretary Gibo Gilberto Teodoro Jr. na fake news. Kanino ba nag-umpisa kasi yung mga pinapakalat na yan? Na fake news ang kumalat na nagbitiw o magbibitiw siya sa gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lahat po yan, lahat ng pamimake news niya, aanuhin natin niya, sosoplahin po natin niya, mga kababayan. Binigyang diin ni Teodoro na hindi niya bibitawan ang mahalagang departamento ng pamahalaan, lalo na sa mga kasalukuyang nangyayari sa bansa. Kasi yung mga DDS paulit-ulit, iniwan na ang inyong Pangulo. Nag-iisa-isa nang nag-resignan yung kanyang mga gabinete. Di ba? Dagdag pa ni Gibo na wala siyang plano na iwanan ang Pangulong Marcos at wala rin daw siyang planong kumandidato sa 2025 midterm election. Ayan, hindi magsesenador, Kasi yung iba sinasabi, naku, iiwanan yan kasi tatakbo bilang senador yan. Siyempre, kapag tumakbo, kailangan iwanan yung posisyon. Di ba? Malinaw ho. Walang pag-iwan na mangyayari si Gibo Teodoro at wala din pong pagtakbong mangyayari kay Gibo Teodoro. Mananatili po ito, mga kababayan, doon sa kanyang departamento. Sabi ni Ma'am Lelia Orbes, good morning, Boss Mark. Desperado na po sila. Kaya gumagawa sila ng kwento about BBM at Gibo. Sabi ni Birhel Valencia, Sir Mark, hindi ko na nakikita binabalita ng SMNI sa kaso ni Kibuloy. At masakit po sa kanila yun. Mahapdi po sa kanila yun kapag yun ang ibinalita nila. Di ba? Sabi ni Vince Garcia, may nakulong na ba sa fake news? Sana itong mga ito. Sana ang una si Roque. Sana una si Roque, mga kababayan. Maibalita. Harry Roque, ikukulong dahil sa pamimake news. Dahil sinabi nito, malubha na ang presidente. May code blue code o kung ano mang mga kalokohan na mga pinag-iisip niya mga yan. Tuloy ho natin, Anya, marami pa silang gagawin para sa kaayusan at seguridad ng bansa na dapat pagtuunan kaysa sa anumang bagay. Kaya tigilan nyo na daw, tigilan na ang umano na pagpapakalat na siya ay aalis sa gabinete. Walang maiiwan, mga boss. Walang iiwanan. Walang mang-iiwan. Nakasuporta sa Pangulo. Di ba? Yan po yan. Matatag po ang gobyerno. Hindi po ito mapapabagsak nung kahit na sabihin mo pang EDSA 8 na yan.
Bakit po naging EDSA 8? Wawalo po yung umatid, mga kababayan eh. Maituturing mo ba yun na makakapagpabagsak sa gobyerno? Maituturing mo ba ang 8 pirasong tao na mapapababa ang presidente? Diyos ko Lord. Mas maigi pa ho, mga kababayan, kung nung pumunta sila sa EDSA, winalis ho nila yung EDSA. Nakatulong pa ho sila, mga kababayan, sa kalinisan po. Yung mga pinaggagawa nila, pupunta doon, parang magkukwentuhan lang, ay, eto na tayo, 8. Hindi nyo ba natatanong sa sarili ninyo na nakakahiya kung ano ba itong ginagawa natin? Nakakahiya lang itong ginagawa natin. Napapahiya lang tayo. Ang lakas ng loob nating magtawag sa sambayan ng Pilipino na halika, mag-EDSA tayo. Tapos ang dadating, 8. Tapos gusto nyo pang ipakalat, no? Na pati ang secretary ng Department of National Defense iiwanan ng Pangulo. Ay, pasensya po. Mukhang hindi po mangyayari. Ayan po, inihayag ni Gibo Teodoro. Madami pang proyekto ang pagsasamahan ng Pangulo at ni Secretary Teodoro. Kaya sabi nila, hindi nyo kami masisira. Patuloy lang kami magtatrabaho kahit anong fake news nyo daw po dyan sa kabila. Wala nang maniniwala sa inyo. Kung meron mang naniniwala sa inyo, yung mga utu-utu lang. Yung mga gullible lang, yung mga madaling mapaniwala lang. Di ho ba totoo, mga kababayan? Tapos ano po gagawin niya mga utu-utu na yan? Pupunta po dito sa ating channel, sasabihin, Mark Ramos, tignan mo, si Gibo Teodoro, iiwan na. Ikaw, patuloy pa din ang iyong suporta kay PBBM. Tapos pagka sinoplak ho natin, mapapahiya, aalis, magmumukmok. Tataas ang blood pressure, sisisihin tayo. Sabi ni Reynaldo Angeles, malakas din mang asar tong si Reynaldo Angeles, no? Baka ghost yung milyon daw. Ipinahayag ito ni Teodoro sa isang press briefing sa Westcom Defense Press Corps na ginanap sa tanggapan ng Tactical Operation Wing West sa Puerto Princesa. Kaya po, mga bossing, ayan na po ang balita. Huwag po tayong basta-basta naniniwala, no, sa mga ipinapakalat nilang mga fake news. Mapapahama kayo dyan. Kayo, kayo na sumusugod dito sa ating channel, sasabihin nyo, Mark Ramos, fake news ka, ganito, ganyan, ganyan. Sige po, aalis na. Mapapahama kayo dun. Nabalitaan nyo ba yung dati na nakasuha ng 1 bilyon? Baka magaya kayo dun. Hindi ko kayo tinatakot. Pero kapag kayo isa doon sa paulit-ulit na humahanap ng 20 pesos na bigas, malamang sa alamang makasuhan lang kayo ng halagang 1 milyon, iyakan na kayo. Mag-ingat lang kayo. Yun lang ang sinasabi namin dito. Ma'am Chris Rose, shoutout po sa inyo. Landel Santos ng pang number 56, shoutout please. Watching from Tanawan City, Batangas, Philippines. At si Sir Joel Carino nandito na din po.